Tayo po yung pasimula. Ang mensahe po natin ay pinamagatan pong ano ang sukatan ng tunay na tagumpay. Wala pong tao sa mundong ito na nangarap na maging bigo. Lahat ng mga tao gusto magtagumpay. So, bakit ano po ba ang ibig sabihin ng tagumpay? At paano po natin masasabi na tayo ay tagumpay nga sa mundong ito? So ito po yung karaniwang paniniwala patungkol po sa paksa ng tagumpay. Isang negatibong kadahilanan dahil sa kawalan ng negatibong sitwasyon. Halimbawa, sabi nila, ako'y tagumpay kasi wala akong problema. Kaya pabuhay ko, wala akong iniisip na kung ano-anong mga negatibo, kaya tagumpay ako. Sabi naman ng iba, tagumpay ako kasi wala akong sakit, malusog ako, malakas ako, hindi ako nag-maintain, kaya tagumpay ako. Yung iba naman ang sabi, tagumpay ako kasi wala akong utang, hindi ako nagkukulang. Yung iba naman sinasabi, dahil sila walang sakit ng ulo, walang mga stress, kaya sila ay tagumpay. So bakit ito po ba talaga ang sukatan ng tagumpay? Pangalawa, sinasabi po ng iba, yung pagkakaroon naman ng mga positibong sitwasyon, sinasabi nila na sila ay tagumpay dahil sila ay mayayaman at mapepera. Yung iba naman, sinusukat nila ang kanilang tagumpay dahil sa mataas na edukasyon. Ako ay graduate ng masteral, ako ay graduate ng PhD, ng doctorate, ako ay nagpunta sa ganitong bansa para magtapos ng ganitong kurso, at sinasabi nila sila ay tagumpay. Sa iba naman, ang tagumpay yung pagiging sikat. Maraming tagahanga, gaya ng mga artista, mga awit, mga sikat na mga atleta. Sa iba naman, sinasabi nila na sila ay tagumpay dahil sila ay mayroong kapangyarihan taglay. May kapangyarihan sila at otoridad dahil sila ay maaaring isang politiko, pinuno ng isang kumpanya, presidente ng isang bansa, kaya sinasabi nila, sila ay tagumpay. At meron din naman po nagsasabi na dahil sa kanilang kahusayang taglay, karunungan, o kaya mga talento na kakaiba, na wala at sila lang ang meron ito, sinasabi nila, ako'y tagumpay. So bakit mga kapatid, ang tanong, ito ba ang tunay na pundasyon, saligan ng isang tunay na tagumpay? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa ng mga tao pong nakilala. Si Amy Vanderbilt po ay isang manual ng aklat, inspirational speaker, at sumulat po siya ng aklat na pinamagatan pong Amy Vanderbilt's Complete Book of Etiquette. Dahil ako po ay mahilig magbili ng mga libro, ako po ay nakabili ng isang libro na nagulat ako dahil siya yung may akda. Yung libro na ito na sinasabi ko sa inyo, meron akong kopya sa bahay na halos yung kapal ng Biblia. Bagamat ito po ay patay na siya, ito pong libro ito kasalukuyang pa rin ini-imprenta sa panahon na ito na ito na naging standard na panuntunan ng etiquette. Paano yung tamang pananamit, pagkilos, pagkain kapag ikaw ay nasa mga sosyalan, sa mga handaan, sa mga party, pag humarap ka sa mga kilalang mga tao, paano ka makikitungo. Maganda po yung aklat niya. Marami po siyang tagahanga, maraming sumusunod sa kanya. Malaki ang naging kayamanan niya dahil sa libro na kanyang ginawa. At sa iba't ibang bansa po, siya ay nagkakaroon po ng mga seminars sa ganitong mga paksa. Kaya kilala po siya. Subalit, ito po, ano masasabi natin, tagumpay siya. Pero paano nagwakas yung kanyang buhay? Sang-ayon po sa aking napag-aralan, at ito po lahat po nung tatalakayan natin, makikita niyo po ito sa internet, sa Google. Siya po ay tumalon doon sa kanyang apartment. Nagpakama tayo. Yan ba tagumpay? Kilala niyo po itong pangalawa. Marahil kinakanta niyo pa yung kinakanta niya. Sumikat po sa napakaraming bansa. At kumita po ng milyon-milyong dolyar. Si Whitney Houston.
Noong pong February 11, 2012, siya po ay natagpuan na patay dun sa kanyang bathtub na lunod. Bakit? Dahil sa kanyang heroin addiction. So ayon po sa binasa ko, meron din siyang problema sa kanyang asawa, siya ay depressed. Pero mga kapatid, sino si Whitney Houston? 48 years old. Artista, mang-aawit, kilala sa publiko, napakaraming pera, napakaraming tagahanga. Paano niya binakasan ang buhay niya sa pagpapatiwakat? Sa edad na 48 years old. Samantalang napakaraming tao na lahat ng paraan ay gagawin mabuhay. Yung mga nasa ospital na may karamdaman, madagdagan lang ng 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero ito, sa edad, sa napakabata, 48 years old, binakasan ang buhay. Yan ba tagumpay? Meron po akong gusto basahin sa inyo, pero gusto kong tagalogin ito. Ito po isang sulat ng isang taong kilala bago siya namatay. Tatagalogin ko po sa inyo, bagamat hindi ko exactly pagkatagalog. Sabi niya, labot ko ang pinakamatayog na tagumpay sa larangan ng pangangalakal o negosyo. Sa mata ng iba, ako ay ang aking buhay ay may pinakamataas na tagumpay na naabot. Subalit, maliban sa aking gawain o trabaho, kaunti lang ang aking kaligayahan. Sa bandang huli, kayamanan lang ang isang katumpakan sa buhay ko na ako ay nasanay. Subalit ngayong panahon, sabi niya, ako'y nakahiga sa higaan ng aking karamdaman. At aking balikan yung buhay kong nagdaan. At napag-alaman ko na lahat ng karangalan at kayamanan na aking pinahalagahan sa aking buhay ay nawala ng kabuluhan sa harapan ng nag-aambakong kamatayan. Mga kapatid, hindi nito maiisip. Sasabihin ba ito ng taong ito? Si Steve Jobs, isa sa pinakamayamang na buhay sa Amerika. Isa sa taong kinilala sa buong mundo. Na ang kanyang impluensya at ang kanyang nagawa sa larangan ng teknolohiya ay kumalat sa buong mundo. Yung iba nga sa atin, may gamit pa niyan eh. Di ba? Hanggang ngayon. October 5, 2011, sa edad na 56, siya namatay sa sakit. Pero hindi po yung kamatayan mabigat eh. Sabi ko, he died without hope and he died without Christ. Eh ba tagumpay? Mga kapatid, pag bulay-bulayan natin, sarili natin buhay mismo. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo eh. Hindi natin pwedeng pagmalaki, ako'y bata pa, hindi natin pwedeng pagmalaki, ako'y malakas ngayon. Pwedeng mamaya lang, bukas na, isa sa atin dito wala na. Di ba? Pero, bakit hindi natin balikan yung buhay natin? Tagumpay ba ako? O ba't hindi natin tanongin yung sarili natin, ano naman yung tunay na tagumpay? Paano ko ba talagang masasabi tagumpay ako? Di ba? Gaano karaming mga tao na nangarap makapagtrabaho lang ako sa kumpanya ng Apple company. Ako yung pinakamaligaya, pinaka-successful na sa amin. Magtatrabaho ka lang sa kanya. Eh ito ang may-ari na gumawa at founder, hindi naging masaya eh. Tapos iniisip natin na siguro ganun ako, pinakamasaya na ako. Pero hindi. Paano mabawakas yung buhay natin? Paano masasabing tayo tagumpay? Ano ba yung dapat nating pagtuunan ng lakas, ng talino, ng panahon? Para masabi natin na pag ito na sa akin, ako'y tagumpay na. Iniisip nyo kayamanan,
Maraming napakayaman, hindi masaya. At lalo sasabihin sa'yo, hindi tagumpay. Hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Ano po sinasabi ng Biblia? Sabi po dito, ang ating Panginoon Jesus sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang pakikinabangi ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao katumbas sa kanyang buhay? Ang ibig po sabihin ng Panginoon Jesus o anong silbi, anong halaga? Lahat ng kayamanan sa mundo nakuha mo. Lahat ng karangalan sa mundo nakuha mo. Lahat ng kapangyarihan sa mundo nakuha mo. Ngayon isang araw mamamatay ka sa impyerno, tutuhin ka mo. Anong silbi nung nakuha mo sa mundo? Meron ba? Wala. Paano paghahambingin yung 100 taon kung mabubuhay ka sa mundo ito, doon sa eternity, sa walang hanggan, nakukonsumuhin mo sa impyerno? Masasabi mo, at least nung nasa mundo ko, ganito. Masasabi mo kaya yun? Hindi. Ano yung tunay ng tagumpay? Ito po yung tunay ng tagumpay. Sangayon po sa Josue 1:8, ang sabi ng Panginoon ay ganito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, pagiginhawahin mo ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting tagumpay. Iba po yung tagumpay sa pananaw ng tao, iba po yung tagumpay sa pananaw ng Diyos. Walang anumang bagay na mapagtatagumpayan mo sa mundong ito na tatapat sa tagumpay mo sa Diyos. Lahat ng kasiyahan na pangarap mo, maabot mo sa mundong ito. Subalit kung hindi ka makakaabot sa panuntunan ng Diyos, walang kabuluhan lahat ng sinasabi mong tagumpay niya. Mawawalan simple. Si Muhammad Ali, kamamatay lang, kamakailan. Meron isa nagpunta sa kanya na newscaster, kaibigan niya. Sabi, nasaan yung iyong gym? So, uugod-ugod si Ali, uuga-uga ang kanyang ulo dahil sa kanyang Parkinson's disease. Pumunta siya sa gym, at nung pagbukas sa gym, nakita niya may marumi, murutain ng ibon at ng ibon at saka ng kalapate, yung kanyang gym, pati yung mga magaganda niya at mga portrait na mga picture. At sabi sa kanya nung newscaster, ano nagawa ng boxing sa buhay mo? Ano yung sagot ni Ali? Nothing. Nothing. 3 times world champion. Sabi niya, nothing. Mga kapatid, dahil hindi ito ang tunay na tagumpay sa mata ng Diyos. Hindi ito ang kahulugan ng tagumpay sa diksyonaryo ng Diyos. Kung gusto natin talaga magtagumpay, ito yung sinasabi niya. May 4 po tayong punto. Ang pundasyon ng tagumpay. Sangayon po sa Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautusan. Ano po yung aklat ng kautusan? Sa Matandang Tipan, ito po yung tinatawag nating Pentateuch. Ang ibig pong sabihin ng Pentateuch, galing po sa salitang Griego na penta, ibig sabihin 5, at theukos, ng ibig sabihin vessel, o ibig po sabihin 5 books. Ito po yung unang 5 aklat sa Bible. Sinulat po ito ni Moises. Genesis, Exodo, mga Levitico, mga Bilang, at Deuteronomio. So, nung panahon po nila, pang-anim na aklat po yung kay Josue, sabi ng Panginoon kay Josue, gusto mo magtagumpay? Ito yung pundasyon ng tagumpay. Ito yung panuntunan ng tagumpay. Para po bang ganito? Pagka sa Pilipinas, para makapabuhay ka ng normal, mapayapa, kahit pa paano dapat alam mo yung batas. Diba?
Sabi nga, ignorance of the law is no excuse. Tumawid ka sa bawal tawiran, hinuli ka, pasensya na sir, taga-probinsya ako eh. Pilipino ka ba? Opo. Huli ka. Huli ka pa rin. Kung huli mo na pag-aralan dahil Pilipino ka. So meron tayong constitution kasi ito yung panuntunan ng ating pamahalaan. Dahil tayo mga Pilipino, dapat naiintindihan natin ito. Pag pumunta ka sa Amerika, hindi mo pwede pagyamang, alam ko batas. Alam mo yung batas sa Pilipinas, pero wala ka sa Pilipinas, iba batas dito. Diba? Pag bumili tayo ng gamit, lahat ng gamit na bibili natin, mga equipments, mga appliances, mga gadgets, ano makikita natin pag bukas natin ng kahon? Anong una-una makikita natin? Manual. Anong purpose ng manual? Para makita mo kung paano dapat gamitin yung gamit na binili mo nang hindi masira. Dahil pag hindi mo nalalaman yan, pindot ka ng pindot, masisira yan. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng Biblia para maging manual ng ating buhay. Ano hindi tayo masira? Kung hindi natin alam ito, yun ang dahilan bakit tayo nagkakasala. Yun ang dahilan bakit tayo nabibigo. Yun ang dahilan bakit hindi tayo tatagumpay. Sa bagong tipan, mga kapatid, sinasabi ko, sa pangalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay pinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Yung pong salitang kinasihan ay salita po sa Greek na theoneustos. Ang ibig po sabihin ng theo ay God. Neuma, ibig po sabihin hangin o hininga. Neustos, hinihinga o espiritu, ang ibig po sabihin. God breathed. Hiningahan ng Diyos yung kanyang salita para magkaroon po ito ng buhay o kapangyarihan. Kapangyarihan ng babago ng ating buhay. Ito po yung naging panuntunan at batayan ng ating pananampalataya upang tayo po ay magtagumpay. Ito pong Biblia. Kaya kung meron po tayo mga kapatid na dapat na higit pahalagahan sa buhay natin, yung Bible. Higit sa TV, higit sa gadgets, higit sa anumang bagay na material na meron tayo sa mundo, dapat yun ang pinapahalagahan natin. Yun ang binabasa natin. Yun ang inaalam natin. Yun ang kasiyahan natin. Diba? Anong bagay na kinasisiya ng puso natin, diba? Yun ang hinahanap natin, yun ang ginagawa natin. Dapat yun po ang gawin natin. Dahil nandun yung tunay na tagumpay. Sabi nga po, yung Bible ay love letter ng Diyos sa atin. Pag mahal mo ang Diyos, babasahin yung kanyang love letter. Pag may nagmamahal sa'yo, nagbigay sa'yo ng love letter, pagkabat hindi na ngayon puso, ano? Email na, Facebook na, chatting na, online na. Pero ibig sabihin, basta minamahal mo, gusto mong laging kasama, gusto mong laging kausap. Diba? Bakit? Mahal mo. Meron kang panahon. Mahal natin ng Diyos, meron din tayong panahon sa Kanya. Pag tayo po yung nagbabasa ng Biblia, yung Diyos po nangungusap sa atin. Kapag tayo po yung nananalangin, tayo naman yung nakikipag-usap sa Diyos. Kaya yung pong communication two-way. Dalawa. Napakahirap naman ng salita ka ng salita tapos yung isa hindi. O salita siya ng salita, hindi ka kumikibo. Hindi alam kung kayo natutuwa o naiinis o nakikinig. Diba? So mahal po tayo ng Diyos, kaya gusto niya makipag-usap o ugnayan sa atin. At ito po yung paraan ng Diyos. Ngayon tandaan po natin, sa pag-aaral po natin pagbabasa ng Biblia, huwag natin isipin, naku, napakabigat namang at kahirap namang kautusan ng Diyos ito. Hindi eh. Pagka may umimbita sa iyo sa isang kainan, hindi mo sasabihin, naku, napakahirap ng paggagawa mo sa akin, papakainin mo ko ng madami. Hindi mo sasabihin yun, di ba? Sasabihin mo, wow, ang sarap naman nito, minsan na makakain, mag-i-enjoy ka. Di ba? Busog ka na nga, kumakain ka pa. Di ba? Bakit? Kasi pagkain yun eh. Sabi ni Jesus sa Mateo 4:4, hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin ng Panginoon Jesus, kung ang pagkain ng kaloob ng katawan lupa
ay yung kanin, yung ulam, yung prutas, yung gula, yung karne. May pagkain din yung kaluluwa, yung kanyang salita. Pag kumain tayo ng wastong pagkain, lumulusog yung ating katawan. Diba? Pag kumain tayo ng salita ng Diyos, lumulusog yung ating kaluluwa. Pag kumain ka ng mga masasamang pagkain, mga junk foods, ano mangyayari sa katawan mo? Masisira. Pagka yung kaluluwa mo, pinakain mo ng mga bagay na makamunduhan, ano mangyayari sa kaluluwa mo? Magkakasala. Para ka lumusog, kumain ka ng gusto, kumain ka ng regular, kumain ka ng marami. Para kumain malakas ang kaluluwa mo at pananampalataya mo sa Diyos, kumain ka ng gusto, kumain ka ng regular, kumain ka ng marami. Mayat maya. So kaya binigay sa atin to dahil ibinigay ko sa ating kapakinabangan. Hindi para dagdagan tayo responsibilidad, para sa kapakinabangan. Dahil gusto ng Diyos na makapag-ugnayan tayo sa Kanya. Pangalawa, ang pag-aaral upang magtagumpay. Masinin po natin, sabi po sa Josue 1:8, ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulay-bulayan, araw at gabi. Masinin po natin yung babala ng Diyos. Huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Bakit po? Yung kung kautusan ng Diyos, ay meron po tatlong kategorya. Una, yung pagbabawal, huwag mong gawin yan. Pag-uutos, ito gawin mo. At pangatlo, ang prinsipyo. Kaya ano po ibig sabihin ng pagbabawal, yung huwag mong gawin yan? Maraming bagay sa buhay natin gusto natin gawin, pero hindi makabubuti sa atin. Makakasama sa atin, makakasira sa atin, sa buhay, sa kalusugan, sa kinabukasan. Sabi ko nga, huwag mong gawin yan. Yung mga magulang, una-unahan yung ulo sa anak niya pagka pumasok, ano? Anak, huwag mong gagawin to, ha? Anak, huwag ganito. Puro puwag, negatibo. Bakit? Kasi yung bagay na gustong gawin ng bata. Diba? At alam ng Diyos, maraming bagay tayong gusto makakasama sa atin. Sa palagay lang natin na nakakabuti, pero nakakasama. Kaya sabi niya, huwag. Bawal. So bakit tayo binabawalan ng Diyos? Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng proteksyon. Para tayo mapag-ingatan, hindi tayo mapahamak. Pangalawa, pag-uutos. Bakit sa atin ng utos? Kasi yung mga bagay na ayaw natin gawin. Yan yung mga bata. Magtututbrush ng ipin. Kahit sa mga anak ko, nung maliliit pa. Oh, bilis, magtututbrush kayo ng ipin. Makita mo, meron pang bula, yung toothpaste, yung toothbrush nila, isasaksak na rin sa lalagyan. Makita mo sa lababo, yung toothpaste, buo-buo pa. Nagkalat dun sa lababo. Bakit? Dahil kasi, tapo na. Tabi na. Nasayad lang. Kasi, sa totoo lang, hindi naman nakapag-i-enjoy mag-toothbrush. Diba? Pero may benepisyo yung pag-toothbrush. Okay? So, pagka hindi ka nag-toothbrush, may kausap ka, anong gagawin sa'yo ng kausap mo? Sabi mo, kumusta? Anong gagawin ng kausap mo? Diba? Malalayo. Diba? Masisiba ko kay lulo ko o magtatakip ng ilong. Diba? Bukod doon sa marumi, minsan may mga tinga-tinga pa. Meron nga daw mag-boyfriend nasa restaurant. So habang hinihintay yung order, nakita ng babae, sabi niya, pambihira, may tinga pa yung boyfriend ko. Hindi na. So parang di ba kaya, sabi niya, hula na habang hinihintay natin pagkain, pahulaan lang tayo. Sabi ng babae, ano lalaki, sige, ikaw una. Sabi ng babae, hula ko, ulam nyo kagabi, malunggay. Sabi ng babae, lalaki, hindi nung isang linggo pa yun eh. Sabihin pala, hindi mo na saan hindi nagtutoothbrush. So hindi lang naman yung mabaho hindi nga problema yan, di ba? Mabubulok yung ngipin mo. Diba? So napakarami kong kilala mga bata, hindi pa nag-college. Talagang puro pustiso na ngipin. Bakit? Napabayaan eh.
So, ito yung ayaw natin gawin, pero kailangan natin gawin kasi may benepisyo sa atin. At pag hindi naman natin ginawa, meron ding maidudulot na kapahamakan sa atin. Kaya sabi ng Diyos, gawin mo. Kaya inutos. Diba? Ngayon, ano naman yung prinsipyo na kautusan ng Diyos? Ano yung prinsipyo? Ito po, marami po sa Bible na sinasabi na kautusan ng Diyos base sa prinsipyo. Halimbawa po, may kausap po ako dati sa amin na miyembro po na sa pananampalataya. Ngayon, nagbabahagi sa akin ng salita ng Diyos habang siya sigarilyo ng sigarilyo. Pero bahagi siya ng bahagi sa akin. Sinasabi sa Bible, ito! Ngayon, sabi ko sa kanya, meron po akong tatanong sa inyo, hindi ko ba pinagbabago sa pananampalataya ng paninigarilyo? Bakit? Nasa Bible ba yan? Pakita mo nga sabi sa Bible! Sabi niya sa akin gano'n. So, binasa ko sa kanya, sa unang Corinto 6, 19 hanggang 20, ito po ang sinasabi sa Bible. Ang inyong katawan ay templo ng Diyos, ang banal na Espiritu, at kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay kayo, at ang templo ng Diyos ay banal. Nasa likas ka rin dyan. Anumang bagay na ipapasok mo sa katawan mo, makasisira sa kalusugan mo, sinisira mo ang templo ng Diyos. Hindi sinabi ko. Tapos may nasabihan naman ako sa pagsusugal. Sabi sa akin, bakit? Hindi ba kanong si Jesus ay ipako sa krus, may nagsusugal din? Pero ako, meron nagsusugal. Pero hindi ka kumano ng palataya yung kalaban niyo. Bakit ka? May pagbabawal ba sa Bible na magsugal? Pero ba? Wala. Pero paano natin masasabi na hindi mabuti? Sa prinsipyo ng kautusan ng Diyos. Sa unang Corinto 4:2, sabi ko, kinakailangan na isang katiwala ay maging tapat sa Diyos. It is required that a steward should be, ano sabi doon? Faithful. Tayo ay tagapangasiwa ng Diyos ng ating kalusugan, ng ating pananalapi. Sa hindi gustong paggamit ng pagkapala sa atin ng Diyos, sinasayang natin, nagkakasala tayo sa Diyos. So, kung ipala ka ng Diyos ng pinansyal, isinugal mo, manalo ka o matalo, nagkakasala ka. Kung natalo ka, nagkasala ka dahil sinayang mo ang pera ng pinagpapala ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka naging mabuting katiwala. Nanalo ka, nagkasala ka rin dahil hindi mo pera yan. Pinaghirapan ng ibang tao yan. So marami pong, sabi ko nga doon sa nagsabi sa akin, yung sa sigarilyo, hindi sabi ko sa inyo, hindi rin bawal mag-drugs. Wala din naman kasi sa Bible. So marami pong utos sa Biblia, ayon po sa prinsipyo. Hindi yung diretsyo mismo kautusan. Kasi maraming ang kasalanan ngayon na wala namang, hindi nga ginagawa ng unang panahon eh. Ba? Pero nakikita natin ito yung maling kasalanan dahil nga doon sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos. So bakit natin dapat pag-aralan? Isang halimbawa na lang po. Pag may nagbigay sa iyo ng bago, latest model ng isang laptop, maraming gamit yan. Tapos ang alam mo lang gamitin, Word. Alam mo lang, mag-type, hanggang doon ka lang. Nagagamit mo ba yung maximum capacity ng computer mo, ng laptop mo? Hindi. Nag-i-enjoy ka ba? Hindi rin. Pero pag-aralan mo, napakarami palang function ito, napakarami palang kasiyahan pwede kong matutulong dito, kapakinabang dito. Mas marami kang alam, mas maraming pakinabang. Di po ba? Mas konti alam mo, kamukha nung bago-bago pa lang po ako, hindi ko alam yung undo. Pag nagkamali ako, isang paragraph na ako, biglang nabura. Naku, iisa-isahin ko naman ulitin. Hindi ko kasi alam eh. Pero sa buhay natin, ganun din eh. Mas alam natin sa salita ng Diyos, mas nakakaiwas tayo sa maraming kasalanan na nagdudulot sa atin ng kapahamakan at kabiguan. Kasi hindi natin alam sa salita ng Diyos, doon tayo nagkakaroon maraming problema. Sa katotohanan ng mga kapatid, yung po yung tinatawag sa Bible na sin of ignorance. Sa Hosea 4:6, sabi po doon ng Diyos kay Hosea,
My people are destroyed because of lack of knowledge. Because you have rejected me, I will also reject you. Maraming bagay tayong inaalam sa mundo nito, pero bakit hindi natin alamin yung salita ng Diyos? So pag-aralan po natin, wala ka namang bagay dito sa mundo ito mapagtatagumpayan natin na hindi natin pag-aralan. Gusto mong maging tagumpay sa negosyo, pag-aralan mo yung negosyo. Lahat ng dapat mong matutunan yan. Gusto mong magtagumpay sa pag-aaral, alamin mo yung mga prinsipyo kung paano ka makapag-memorize ng mabilis, paano ka mapagbabasa na makukuha mo yung comprehension, maiintindihan mo agad. Paano yung mga epektibong paraan ng pagkuha ng exam. So, lahat ng bagay na gusto natin pagtagumpayan, obligado natin pag-aralan. Gusto natin magtagumpay sa pananampalataya, pag-aralan natin, at huwag natin sabihin, nagagamit na kasi pananampalataya pagka magsisimba ka. Hindi. Lahat ng desisyon mo sa buhay, nakabase sa pananampalataya mo. Lahat ng transaksyon mo, lahat ng kaugnayan mo, lahat ng gawain mo, nakasalalay sa pananampalataya mo. Pag nag-alaga ka ng bata, palalaki mo yung bata, sang-ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Pag sa prinsipyo mo, pinaraan, isang araw mapapahaba ka ng bata na yan. Huwag natin isipin yung pananampalataya pag Sunday lang. Pananampalataya, ito na yung buhay mo, ito na ikaw, na ina-apply mo sa lahat ng mga nagaganap sa buhay mo. Ito po yung pananampalataya. So, pag-aralan po natin. Pangatlo, sinasabi po dito, yung kautusan ng Diyos, kundi yung pagbubulay-bulayan, o pagbubulayan, araw at gabi. Ano ba ibig sabihin yung pagbubulayan? Nagmumuni-muni. Ini-imagine mo. Inihalin tulad po ito sa pagkain ng baka o kalabaw doon sa pagkain ng dayami. Pag po kumakain sila, hindi po up and down kamukha natin. Sila patagilid. Bakit? Dahil yung mga damo, pag kinain nila, kailangan ginigilig doon pa lang sa dila. At habang ginigilig sa dila yan, natutunaw yan, bago pa ipasok dito, namnam na namnam, lasang-lasa mo. So, ibig sabihin, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, namnamin mo, enjoy mo. Pag masarap yung kinakain natin, lalo madalang natin kainin, lalo mahal yung pagkain, paano natin kainin? Isang subo, dalawang muya, lulon? Hindi. Kung pwede nga lang inuwi ito pag nilululun, gagawin pa natin eh. Dahil ini-enjoy natin pilit. So, dapat ganun yung salita ng Diyos. Enjoy natin. Namnamin natin. Kasi niyo po, yung sabi po sa awit 1 hanggang 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi nauupo man sa upuan ng mga malilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kailangan po yung salita ng Diyos ay parang musika sa ating tainga. Magandang tanawin sa ating mata. Minsan pag wala po tayong ginagawa sa bahay, ginagawa natin, nakikinig tayo ng music. Diba? Ni-enjoy lang natin pakikinig, dinanamdam natin. Eh magaman, maaaring hindi lahat sa atin dito may Bible. Meron po tayong kopya. Pwede po namin pa-kopya sino man sa inyo na Tagalog Audio Bible, New Testament. Habang nato kayo sa bahay, walang ginagawa, pindutin po ninyo nakakapakinig kayo, nakapag-aaral kayo. Napapamilyar kayo, nasasanay kayo. Gawin po natin ng parang musika sa ating tainga. So pag-aralan po natin mga kapatid. Pangatlo, ang pagsasagawa ng pagtatagumpay. So may pundasyon po tayo, yung Biblia, anong dapat natin gawin? Pag-aralan natin yung Biblia, at pangatlo, lahat ng napag-aralan natin, isabuhay po natin. Sabi po sa Josue 1:8, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Ano po yung dapat natin gawin? Sumunod.
Bakit po tayo dapat sumunod? Sangayon po Santiago 1:22 at 23, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi na tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Ito lang po ito at pagkatapos ay umaalis. Ano ang layunin ng salamin? Para ipakita kung sino ka. Yeah? Pag nagsalamin po tayo sa umaga, nakakita natin kung anong problema sa mukha natin. Diba? May panis na laway. May muta sa mata. Parang sinabulutan ng buhok. May manti-mantika ang mukha. Namamaghay talukap ng mata. Diba? Walang kaisa. Pero parang ginagawa mo. Kukunin mo yung salamin, takas mo sa mukha mo. Hindi. Diba? Yung salamin ay tagapagpakita. Pag binasa natin yung Biblia, makikita natin kung sino tayo, kung ano tayo. Makikita mo yung kasalanan ng ginagawa mo, nakikita mo yung sarili mo, marunong pala ako sa harapan ng Diyos. Meron pala akong dapat iwasan, meron pala akong dapat pagsisihan. So, pinapakita natin yung tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya dapat po tayo sumunod. Walang silbi, nagsalamin ka at pagkatapos umalis ka, wala ka rin ginawa sa sarili mo. Di ba? Ang tanging dahilan bakit ka sumaharap sa salamin ay para makita mo kung anong problema mo at aayusin mo bago ka umalis doon sa salamin. Ganun po yung dapat natin gawin sa harapan ng Diyos sa pag-aaral ng Biblia. Ganun po yung dapat natin sundin. Lahat ng nasusulat dito. Ang pag-aaral po ng Biblia ay hindi parang isang restaurant na eat all you can. Ay, eto gusto ko to. Naku, ayoko niyan. Ito lang gusto ko. Sa pag-aaral po ng Biblia, hindi tayo mibili kung ano yung gusto natin, kung ano yung masarap, kung ano yung madali. Sa pag-aaral po natin ng Biblia, package deal. Lahat obligadong sundin mo. Pag meron kang hindi sinunod, kung hindi mo sinunod, hindi mo nagiging dahilan ng pagkakasalan. Sabi ko, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Hiningahan ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. May layo din sa buhay mo yan. Pag kumain ka ng ubas, yung ubas napakaraming sustansya. Hindi mo pwede sabihin, tatanggalin mo isang sustansya kasi hindi masarap yun. Pwede ba yun? Hindi. Pag kinain mo yan, package din yan. Hindi tayo pwede mamili. So lahat, kailangan po ang sundin. Pagka gusto mong maging tagumpay na athlete, marami kang kakainin na hindi mo kinakain dahil gusto mo. Kinakain mo dahil ito'y mahalaga, dahil gusto mong maging champion. Meron po ako na napanood na isang documentary film sa China, isang weightlifter po na babaeng mataba. Sabi niya, English po salita niya, meron pong translation doon sa ilalim. Sabi niya, bata pa ako, talaga ako hindi kumakain ng baboy kasi pag aamoy ko lang, sabi niya, nasusuka ako. Pero sabi ng coach ko, kailangan kumain ko na kasi protein na yan. Pag hindi kinain niya, malaking kabawasan para hindi ko maabot yung pinakamatayong na kalakasan pwede kong maabot at hindi ako mananalo sa international competition. Kaya sabi niya, kahit ayoko, ginagawa ko. Ginagawa ko, hindi dahil gusto ko, ginagawa ko dahil mahalaga, dahil meron akong pangarap na gusto kong maabot. Gusto natin mabigyan ng kasiyahan ng Diyos, hindi yung kasiyahan natin hahanapin natin, yung kasiyahan ng Diyos. Kahit hindi ka nasisiyahan, gagawin mo. Mga magulang, marami pong magulang dito. Marami tayong ginagawa sa buhay natin, hindi man natin ayon sa kasiyahan natin. Ginagawa natin dahil mahalaga ito, dahil sa kinabukasan ng pamilya natin. Diba? Ilan sa atin dito nandito. Bakit? Dahil gusto natin dito? Hindi. Dahil meron tayong binubuhay, pinag-aaralan. Dahil ayaw natin silang mapaniwara balang araw. So lahat tayong ginagawa sa sakripisyo dahil sa pag-ibig. Ganun din dapat natin gawin sa salita ng Diyos dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa conveniente ka, kundi dahil ito yung kasiyahan ng Diyos. So kailangan So, sundin po natin, kailangan gawin po natin sa ayaw at sa gusto mo.
Gusto ko lang po magbigay ng maiksing halimbawa. Ano? At bagamat halos lahat kayo alam nyo na. So, 3 anak ko po, champion sa weightlifting. Paunta na po lahat yan sa ibang bansa sa competition. Meron po akong naging world champion. Isang beses, 3-time Asian champion sa weightlifting. Pero mga kapatid, marami na higit sa amin sa competition. Marami na higit sa mga atleta sa Pilipinas. Basta nagko-compete sila, lagi pong pinag-uusapan yung mga anak. Coach, anong secret nyo? Wala kaming secret. Mag-isayo ka lang. Wala naman talagang secret eh. Maging consistent ka sa ensayo. 3 times a week, simula elementary hanggang high school, inigising ko yan ng 5:30. 3 times a week, mag-i-ensayo ng madaling araw. Paggising ko dyan, ako na nakapagayak ng mga tinitimpla ko, mga formulas ng mga masasarap at masustansyang inumin para maging malakas sila. Pagkatapos ng ensayo, gayak na yung pagkain, nakakain sila. Diretso ligo, pasok, ihahan ko sa school. 3:30 uuwi yan. Paglalakad, pagdating sa bahay, naigayak na ng misis ko yung pagkain nila. Ginagaya ko yung ensayuhan. Pagkatapos kumain, magbibihis siya ng pang-ensayo, mag-i-ensayo sila ulit. 5 to 6 times a week. 1.5 hour ng hapon. Regular. Regular, araw-araw. Plus yung mga vitamins na pinapainom ko. Nagbabantay ako. Nagagawa ako ng program. Nagko-coaching ako sa kanila. Ilang taon nyo lang ginagawa? Elementary. Hanggang graduate ng high school. Hanggang early college. Consistency. Discipline. Papa, pwede ba, nung maliit pa sila, Papa, pwede ba huwag na lang tayo mag-ensayo? O sige kako, pwede tayo hindi mag-ensayo. Hindi lang tayo magbimerienda ha. Ensayo na lang tayo. Kasi marami kang gagawin paraan para ma-motivate sila eh. Hindi lang basta sabihin mo, mag-champion kayo. Hindi. Kailangan meron ka rin immediate na, na paraan ng kasiyahan na para gawin nila ito, bibigay mo sa kanilang kasiyahan. Pupunta tayo kay Inang, doon tayo maghahapunan. Pupunta tayo sa palengke, kakain tayo spaghetti, 20 pesos lang naman yun. Marami kong gagawin paraan. O may lakad ako sa Saturday, yung magandang performance, isasama ko sa Walter. Gaganahan na yan. Ngayon, masarap na ginagawa nila? Madali ba ginagawa nila? Mahirap. Para sa mga bata, mahirap. Pero ba't ginagawa ko? Kasi ano po may mangyayari sa kanila pagkasunod nila? Yung 3 na yung honor students. Dahil wala silang TV ng Monday to Thursday, Friday evening lang, at family night namin yun, nanonood kami ng movie. Mga inspirational, mga Christian film. Minsan mga cartoons. So, pinaprograma ko, pinaplano ko, bakit? Dahil may pangarap ko sa kanila. So, kung meron din tayong pangarap sa pananampalataya natin, sa buhay natin, sa kinabukasan, sa pamilya natin, magsisimula tayo sa pangarap natin sa ano ang dapat kong gawin sa Diyos. Madali kong gampanan yung buhay ko pagka alam kung anong dapat kong gawin sa Diyos ko. Pagka ang numero 1 prioridad ko sa buhay ko yung pananampalataya ko, magiging maayos lahat ng desisyon ko sa buhay. So, pag-aralan natin, isagawa natin. So, kailangan yung discipline, kailangan yung consistency. Hindi pwede yung kailan mo lang gusto. Kung convenient ka lang, kung masarap lang. Kailangan sa masarap at sa hindi. Sa convenient ka at hindi. Gawin mo dahil yun yung tama. Sa pag-aaral, ganun din. Gusto mo maging honor student, yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. So sa pananampalataya, ganun din, eksakto. So ngayon mga kapatid, meron tayong pundasyon, pinag-aaralan natin maigi, naiintindihan natin, sinusunod din natin ang gusto at may buong pagsusumikap. Ang tanong, anong magagawa nito sa buhay natin? Ito po. Anong pakilabang ng katagumpayan? Sapagkat kung magkagayon ay iyong pagiging hawahin ang iyong lakad, at kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting tagumpay.
Sa English po ang sabi doon, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ano po ibig sabihin nung magtatamo ka ng, o magkakaroon ka ng kaginhawahan ng iyong lakad? Sa awit 1:3, ito po ang sabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na pinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Whatsoever he doeth shall prosper. Bakit? Kasi katuwang mo ang Diyos, kaagapay mo ang Diyos sa lahat ng mga bahagi ng buhay mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi malayo ang Diyos. Katulog mo yung Diyos, kasama mo yung Diyos. Nandun yung gabay ng Diyos, nandun yung presensya ng Diyos, nandun yung pag-iingat ng Diyos, nandun yung pagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi yung pundasyon ng pananampalataya, pinag-aaralan mo at sinusunod mo sa bawat araw ng buhay mo. Pansinin po natin mga kapatid. Pansinin po natin ito. Maraming tao po nagsasabi, yung tagumpay, kung marami kang pera. Pero mga kapatid, maraming bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pansinin po natin. Sabi po dito, pwede kang bumili ng higaan, ngunit hindi ang tulog. Pwede kang bumili ng computer, ngunit hindi ang karunungan. Pwede kang bumili ng pagkain, ngunit hindi ang panglasa. Pwede kang bumili ng bahay, ngunit hindi ang tahanan. Pwede kang bumili ng gamot, ngunit hindi ang kalusugan. Pwede kang bumili ng libangan, ngunit hindi ang kasayahan. Pwede kang bumili ng kasama, ngunit hindi ng kaibigan. Pwede kang bumili ng pagsunod, ngunit ang hindi ang katapatan. Pwede kang bumili ng sex, subalit hindi ang pag-ibig. Ano po ibig sabihin? Hindi lahat ng bagay kaya bilhin ng pera. So kung iniisip natin, para tayo magtagumpay, pera ang solusyon. Hindi. Pansinin po natin mga kapatid. Basahin natin to. You aren't wealthy until you have something money can buy. Hindi ka mayaman kung wala kang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Dahil tunay na kasiyahan, hindi yung pera ang kasagutan. Okay? Nakita natin mga kapatid. Nakita natin yung mga unang si Whitney Houston, si Amy Vanderbilt, si Steve Jobs. Napakarami pa. Marami pa. Ng mga nagtagumpay sa kanilang panukala, sa kanilang pamamaraan. Pero hindi sila tuloy ng tagumpay sa kanilang buhay. At hindi sila tuloy tagumpay sa harapan ng Diyos. Ngayon, panghuli, sinasabi po dito, ang tunay na tagumpay ay wala sa dami ng kayamanan, sa taas ng pinag-aralan, sa taglay ng talento o abilidad, sa kapangyarihan ng pamumuno, kundi sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ang patuloy na sumusunod sa kanyang kautusan at nagpapasakop sa kanyang kalooban. Bago po tayo magbukas, mayroon po ako sa maiksing kwento eh. Sabi ko na ito nung unang punta ko dito, subalit napakahalaga po nito. Meron po isang lalaki na nagkaroon po ng solo concert ng violin. Matapos po yung mahabang performance niya, sa kanyang pagwawakas, ay nagsatayuan po yung mga tao, nagsigawan sila, naghagis ng mga bulaklak, hinagis yung mga balanggot, bravo! At lahat ng mga papulit paghanga, tinanggap niya. Pero yung tao pong may hawak ng violin na tayo na blankong-blanko yung mukha. Nakatingin lang siya sa harap. At halos humupa na yung sigaw ng mga tao. At isang tao tumayo doon sa harapan, ngumiti, at gumano lang sa kanya. Doon pa lamang siya ngumiti. Doon pa lamang siya sumaya. Doon lang nagkaroon ng liwanag yung kanyang mukha. Sino yung tao na yun? Yun yung kanyang instructor. Yun yung kanyang
quotes sa violin. Mga kapatid, gusto natin magtunay ng kasiyahan. Pag yung tao ang binigyan natin konsiderasyon sa ating tagumpay, hindi tayo magtatagumpay. Diyos lang ang dapat natin bigyan ng kasiyahan. Kahit maraming tao, hindi maniwala, hindi sumang-ayon, umontra, magalit, madlang sa atin. Isa lang titingnan natin, yung Diyos ba nasisiyahan sa buhay mo? So, maraming tao, people pleaser. Pero tayo dapat maging God pleaser. Diyos lang dapat bigyan natin ng kasiyahan kung gusto natin ng tunay tagumpay. Hindi nga natin dapat tingnan yung sarili natin kung tayo nasisiyahan para tayo magtagumpay. Ang kailangan na tingnan natin, yung Diyos ba nasisiyahan sa ginagawa? Kahit ako hindi nasisiyahan. Parang ganito lang. Alin ang madali? Magsiwalat ng galit at sama ng loob o magpigil? Alin ang mas madali? Magsiwalat ng galit. Dahil pag naisiwalat mo, gumaan ka na eh. Kahit na anong insulto tinanggap ng kapwa mo eh. Diba? Pero mahirap yung magpigil. Pero walang taong nagsisi dahil siya nagpigil. Pero maraming tao nagsisi dahil nagsiwala. Sabi ni Chuck Swindoll ganito, I have often regretted my speech but never my silence. Ano yung ibig sabihin? So ibig sabihin lang, tinutukin po natin dito, sa buhay natin, saan bibigyan natin kasiyahan? Kasiyahan ng Diyos. Yung kasiyahan ng kapwa natin, hindi yung sarili ng kasiyahan. Kasiyahan ng Diyos. Dahil nandun yung tunay tagumpay. Nandun yung tunay tagumpay. So basahin lang po natin yung ating talata bago tayo magwakas. Josue 1:8, ang lahat na ito ng kautusan ay magmahihiwalay sa bibig, kundi yung pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pakikinhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting tagumpay. Mga kapatid, ito ang tunay na kahulugan ng tagumpay sa mata ng Diyos. Maraming salamat po. Tayong lahat ay tumayo. Lumako po sa panalangin. O Diyos namin sa langit, kami nagpupulit nagpapasalamat sa iyong pagpapala sa amin pong napag-aralan sa umagang ito. Nawa, ang bawat isa sa amin ay nagkaroon ng panibagong pananaw o ano tunay na kahulugan ng tagumpay dito sa mundo. Nawa, ang bawat isa sa amin ay kapitan ng katotohanan na ang tagumpay ay nagaganap lamang kung kami ay may tamang relasyon sa Panginoong Hesus at kami patuloy nagpapasakop ng aming buhay, ng aming kaisipan, ng aming pananalita at ng aming gawain sa kalooban at kautusan ng Diyos. Nawa, bigyan niyo kami, Panginoon, ng kalakasan, ng katalinuhan, na sa bawat bahagi ng aming buhay, sa bawat desisyon na aming gagawin, ang gawin po namin, O Diyos, ay hindi ang masarap sa aming pakiramdam, hindi ang kasiyahan namin ang aming susundin, kundi ang kasiyahan mo at kautusan mo ang lagi namin isasaalang-alang, sapagkat alam po namin, O Diyos, ito ang magdadala sa amin sa tunay na tagumpay. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, sa binigay niyo sa amin. Dalangin po namin patuloy niyo po pagpalain, gabayan, pag-ingatan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming pagsasaluhan sa tanghaling ito. Gayon din po ang aming fellowship. Ito hinihiling po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.